Humina ng ulan pero pinalala ng high tide ang baha sa Marilao, Bulacan. At sa Metro Manila naman, apektado ng baha ang mga commuter, motorista at negosyante. At hindi yan dahil lang sa ulan. Saksi si Cedric Castillo. Mga sasakyang tumirik. Hindi na po kinaya kasi bumalik po kami, sobrang taas na ng baha. Pinasok na yung loob. Mga naabalang commuter. Mahirap po. Hindi ka makapasok eh. At naantalang negosyo. Mahirap po sir kasi madulas po. Okay naman po. Ano ko po kasi baka mabasta po yung likod niya, uubuhin ko. Pero ang bahang kalahati ng gulong ang taas at nagpalikas sa mahigit 900 taga Valenzuela. Dagdag kabuhayan para sa mga pedicab driver. Pareho ba singil pag baha at saka hindi baha? Hindi pareho eh. Mabigat. Tubig. Pinutulak na namin eh. At ginawang swimming pool ng ilang bata, tila hindi alintana ang sakit na posible nilang makuha. Ala bakasyon grande rin sa baha ang mga batang ito sa Marilao, Bulacan. Kabaligtaran sa Kalbaryong ininda ng mga matatanda. Ang ilang kalsada kasi off-limits na sa mga sasakyan. 5 araw na. 5 araw na po. Puro ganito. Ang major highway gaya ng MacArthur, lubog din sa bahang pinalala ng high tide. Kahit mag-upgrade tayo ng mga karsada, hanggat hindi na ayos yung mga daluyan ng tubig, kung ang ilog naman din ay silted na. 7 sa 16 na barangay ng Marilao ang apektado, katumbas ng halos 5,000 pamilya. 6 na barangay naman ang binaha sa Dagupan. Maraming bahay at paaralan ang pinasok na ng tubig. Sa Pitigan, Abra, ilang kalsada ang natabunan ng gumuhong lupa. Sinabayan naman ng flash flood ang landslide sa ilang highway sa Itogon, Benguet. Ang mga mangingisda sa Kasiguran, Aurora, 2 araw nang hindi makapalaot. Hindi pa rin matukoy kung hanggang kailan sila matetenga dahil sa naglalakihang alon. Isinailalim naman sa state of calamity ang Cotabato City dahil sa pag-apaw ng Rio Grande River at halos walang tigil na ulan at baha. 19,000 pamilya ang apektado at aabot sa 5 milyong piso ang halaga ng napinsalang pananim. Tuloy namang humupa ang baha sa Barangay Rojas na isa sa mga flood-prone area sa Quezon City. At Arpapa na bahaing lugar naman sa Maynila. Ayon sa MMDA, basura at makikipot na estero ang ilan sa mga dahilan ng madalas na pagbaha sa Metro Manila. Ang Metro Manila below sea level na yan. Tanggapin ho natin. Konting habagat, iyak ho, konting ambon, babaha ho talaga tayo. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.